para sa Dr. Serbisyo, ang psychiatrist at psychologist na si Dr. Randy Del Llosa. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hello, magandang umaga po, Ateninia and Kuya Migs. Thank you for inviting me. Good morning. Yes, good morning, Doc. Naku, maraming Good morning. salamat po. Via Zoom si Doc, ano? Okay, mamaya mapapakita natin siya. But Doc, we can hear you loud and clear. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng understanding, ano? Kapag ikaw ay biktima ng lindol, katulad ng nangyari kamakailan sa Cebu at saka sa Davao, talagang may trauma kang mararamdaman, ano ho? Yung iba nga sa kanila, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik sa kanilang mga tahanan. Pwede niyo po ba kaming i-enlighten tungkol po dito sa ganitong klase ng kumbaga reaksyon pagkatapos ng isang disaster? Okay, so after a disaster, usually ang mangyayari ay makakaramdam ang mga tao ng tinatawag nating acute stress reaction. So nandun yung nervousness, nandun yung helplessness, nandun yung pagtataka kung ano yung mangyayari, yung uncertainty, yung fears, even especially fear for their life and the lives of their loved ones. So siguradong may roller coaster of emotions na pagdadaanan sila. Opo. Kaya hindi mo sila masisi kung ayaw nilang bumalik sa kanilang mga tahanan. At tinitiis na lang po nila yung tumira sa labas. Kahit maulanan, magkasakit, ganun po. Yes, kasi kapag may emergency ganito, calamity na ganito na a matter of life and death, meron silang tinatawag na death awareness. They become aware na baka they might be killed, baka their loved ones might be killed. So it's better that they stay outside just to keep safe and their loved ones safe. Opo. Okay, so hindi natin blame sila if they just want to stay outside. Opo. Doc Randy, good morning, Mix Busos po. No? So, syempre po, sabi niyo nga po itong death awareness. So, habang ngayon po, kumbaga, syempre, while it's happening, habang nandito po sa kalagitnaan ng hindi pa settled, kumbaga may survival mode. Di ba po? So, but syempre, parang tama din po ba? Parang meron din pong parang siguro pumipigil or parang may fighting spirit pa rin. But at the same time, paano po natin malalaman kung, ay, eto na pala pa, nagkikick in na pala ito. Kumbaga, nakaka-apekto na pala siya sa akin ng hindi ko pa namamalayan. Right. So may mga red flags tayo, warning sign na talagang apektado na tayo. For example, sleep changes. Baka hindi na tayo makatulog or nagiging mababaw yung tulog natin. That's one, sleep pattern changes. Pangalawa is yung appetite changes or eating patterns. Either nawawalan na tayo ng ganang kumain dahil sa pag-aalala or sa takot, or posibleng mag-stress eating tayo or emotional eating, para makakope sa negative emotions natin. And then, of course, nandun yung mood, mga pagbabago sa mood, di ba? Tapos syempre, apektado rin yung mga relationships, dahil yung mas na-emphasize ay yung fear and yung pag-aalala. Opo. Okay, ngayon po, pagka ganyan na pinagdaraanan nila yung mga ganyang sintomas na parang sintomas rin po nung ibang parang kumbaga mental, hindi naman illness, pero kumbaga yung mga nadidepress or di ba may pinagdaraanan ngayon, parang ganyan rin po yung kanilang mga sintomas. Ano po ang advice natin sa kanila katulad po ngayon after the earthquake? Ano po ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan para naman maibsan nila itong mga sintomas na ito? Okay. Siguro unang-una is to seek support, no? So yung support will come in the form of being with friends, with family, or other people, mga support groups around sa community. That's one. Pangalawa is make sure that they take care of themselves. Dahil sa mga panahon ganito, it's very easy to break down, And the third is to monitor kung tumitindi yung mga red flags.
So kung hindi sila makatulog, makakain, kung nawawalan na sila ng motivation, or nagkakaroon pa nga ng mga depressive or anxious feelings, or even survivor guilt, then they have to really seek help already. Ito yung mga red flags na dapat nila i-monitor sa sarili. Opo, opo. Opo. Doc, ano po yung ano, Ate Nins, tanong ko lang, no, na-mention na po yung survivor guilt. Ano po ito? Okay. Ang survival guilt or survivor guilt ay yung pagkakaroon ng guilty na ikaw ay nabuhay whereas yung others ay namatay. Okay? Kasi there's a communal sense na if this happened, dapat it happens to everyone. Pero kung yung ibang loved ones nabuhay tapos yung iba naman ay hindi, yung mga nabuhay ay nagkakaroon ng guilt dahil nabuhay sila. Oh, actually nga po may mga ganyan, 'di ba? May isang istorya diyan sa Bogo City, Cebu, kung saan yung isang isang tatay ay kinover niya yung kanyang 13-year-old na anak. And in the process ay namatay po yung tatay, tapos yung 13-year-old na anak ay na-ospital. So, at that time noong una, syempre hindi niya alam kung ano talaga nangyari sa tatay niya. Pero I'm sure now, alam mo yon, alam na niya. At pag ganun po, paano po natin matutulungan ng isang bata? 13 lang po siya. Yung tatay niya actually hero sa kanilang lugar eh. Isa po siyang Red Cross volunteer. Pero siya po ay isa dun sa mga namatay noong nangyari po itong lindol sa Bogo City. Yes. So, whether bata o matanda yung victim, we can learn and apply psychological first aid principles. Okay? In fact, ito yung dapat gawin ngayon sa mga taong naapektuhan ng lindol. So, ito yung mga steps ng psychological first aid. Unang-una, of course, just being present, just reaching out and being available. Just the fact na alam ng victim na there's somebody there, is already a big reassurance para sa kanila. Pangalawa is, besides being there and reaching out, yung active listening, yung may makikinig sa kanila, magbibigay ng encouragement, ng support, na walang judgment kung anong maramdaman nila. This is active listening and ito ay therapeutic para sa kanila. Okay? Pangatlo, of course, they're suffering, They're on survival mode nga, sabi ni Kuya Migs. So that means that we need to prioritize and take care of their urgent needs, okay, for food, for shelter, okay, for clothing. And of course, the reassurance that merong ginagawa ang gobyerno, ang community, at saka yung mga family and friends nila para tumulong. Opo. And then, Actually, opo. yeah. Yes, Doc, go ahead. And lastly, the ending is, karamihan naman ay hindi experts. So, after active listening, after giving practical help, i-refer sila sa mga specialista sa medical or psychiatric field. All right. Actually, yung pong sinasabi nyo na the feeling of hindi sila nakakalimutan, may suporta, yung pong pag-iikot ng mga government officials natin, like for example, ang presidente, di ba, laging nandun, pupunta siya doon mismo sa, kumbaga, ground zero. Malaking bagay yun, sa ating mga kababayan, makita yung ating mga opisyal ng gobyerno na pinupuntahan mismo sila. Nakakaibsan kahit papano sa kanilang nararamdaman. Yes, psychologically, it will help. Temporarily, it will help. Okay? Kasi after umalis na sila, then they're left again on their own. Mm-hmm. Right. And then they're left with their survival needs again. So mas Dapat importante, tuloy-tuloy lang. aside from being visited, ay yung practical help talaga. At saka yung reassurance that something is being done. Dapat maramdaman nila physically. Yes. Oo, kailangan sustainable Opo. yung mga tulong na ibinibigay natin, which nakikita naman natin, ginagawa. Opo. Doc, matanong ko lang po, mabalik po tayo ng konti sa manifestation. Sa physical naman po, sabihin po natin kapag under high stress ang isang tao, hindi lang not necessarily about earthquake, di ba? But mental health in general. Ano-ano po yung mga physical manifestations na masasabi natin, na kailangan ko palang i-address ito?
Okay. So, there will be physical symptoms ng depression, katulad ng parang walang physical energy level, di ba? Tapos parang wala na ring motivation. And, psychosomatically, baka sumasakit na yung tiyan sa pag-iisip, sa pag-alala, nakaka-headaches. So these are physical manifestations. Also yung symptoms ng anxiety, this will be palpitations or yung kabog ng puso, yung hirap huminga, either sobrang bilis ng paghinga o parang hindi malalim yung paghinga, or else yung kaba na lumalabas bilang panginginig or paglalata ng katawan. Apa. So we have a lot of physical, depressive, and anxious symptoms. Oo, ayun yung parang mga panic attack nangyari na rin yun sa akin. Correct. Yung parang hindi ka makahinga, tapos ang bilis-bilis ng tibok ng puso mo. Sabi raw nila, no, na mahuminga ka sa parang brown bag. Brown Yes, paper that's right. bag. Opo. Okay. Well, Yes. Doc Randy, ito naman, bago tayo magpaalam, no, a more general question. Kasi sunod-sunod nga po yung mga hindi magandang balita sa ating bayan, di ba? Andyan yung flood control, corruption, mga gumuhong mga bridge, etc. Bagyo, May earthquake. mga bagyo at of course yung earthquake. Kumbaga, walang katapusang bad news yung naririnig natin. Ano po ang advice nyo sa mga kababayan natin? Dahil kati nga kami dito affected eh. Yung parang kumbaga, Eto na ang naman. lungkot ng pakiramdam. Oo. Doc Randy. Or galit. Actually, galit eh. Anger. Right. Tama lang na magkaroon tayo ng galit. Okay? Kasi itong galit ay magiging driving force para mas maging active tayo sa pamumuno ng change sa society. And when we talk about change in society, it can be very small things. Like, just sending post messages to our politicians na hindi lang flood control ang kailangan, kundi fraud control. Okay? The other thing is, to participate in mga discussions. The other thing is, kung hindi natin maasahan yung gobyerno, dahil syempre limited or pati sila may weakness, the thing is, we can make changes by ourselves. Like for example, we can help people on the streets. We can join other NGOs and other support groups. So kung creative lang tayo, marami tayong magagawa to help others despite yung corruption na nangyayari sa government. Oo nga po, in our own, sa mga maliit na paraan na parang kumbaga, minsan kailangan mo mag-break away muna. Or kasi minsan, Doc, yung social media na yan, nakaka-depress eh. Parang nakatingin ka sa telepono mo buong araw, so kung ano-anong nakikita mo. Kasi di ba yan eh, di ba? Madaya nga yan eh. Kung tumingin ka ng isang depressing, Yung algorithm niya, sunod-sunod na yan. Dahil malilit Right. sa phone mo. What's your advice? I think kung ako yan, itago mo muna yung Yun din. cellphone mo. May social- Break muna, social media break. Di ba? Right. And like for example, for myself, I have an hour. Sa oras na yon, sa 1 hour na yon, I actually walk the streets. Meron akong mga delata sa pantalon ko, sa pocket ko or bag. And then I really look for people who I can help. Kasi there's a joy in helping eh. Opo. Kung aasa lang tayo, then nothing's really going to happen. And just to help 1 or 2 or 3 people a day, that's very uplifting rin para sa taong tumutulong. Opo, oo. Actually, mga ganyan, kung ikaw ay hindi mo makokontrol yung binabasa mo eh. Or na yung mga balita, hindi mo minsan makokontrol yan eh. Pero yung gagawin mo para ma-uplift yung sarili mo, kaya mo yung kontrolin, di ba? Ayun, katulad whether it's exercise, di ba? Migs, ikaw, nagbe-break ka, you run. O ako, I spend time with my kids. Para yon, medyo break rin pagka nakita mo yung mga anak mo. At least may positive break ka sa mga negative na mga balita around you. Opo. Ito, Ate Nina, meron tayong question today from Nel, ating kapamilya. Magandang umaga po, Doc. Paano ko po maaalis sa isip ko yung takot sa pagpapa-opera
pagpapa-opera. Nagkaroon po kasi ako ng experience na nasawi po, namatay po yung aking kapatid during her operation na may pagkakamali daw yung doktor na nag-opera sa kanya. Ano po mabibigay niyong payo sa akin? Dahil sa ngayon po ay kailangan ko din magpa-opera pero ayaw ko na pong ituloy dahil po sa takot po na may mangyari po sa akin. Okay. So yung pinaka-importante no is to have communication with your doctor, particularly yung surgeon. Okay? Kasi trabaho ng surgeon na i-explain sa inyo ng mabuti kung ano yung mga procedures. Kailangan rin i-explain yung mga risks and yung mga benefits. And then, kayo rin ay pwedeng gumawa ng mga research ninyo at saka kumuha ng second or third opinions para lang ma-reassure kayo. Okay? Pero what I also hear is that may nangyari sa nakalipas, so it's also very important na gawan nyo ng therapy ito para sa sarili. Baka kailangan nyo ng therapy sessions dahil emotional baggage ito para sa inyo. Okay? Na nakakahadlang possibly sa paghanap nyo rin ng help para sa sarili. So do your research, get assurance or second opinions from your doctors, and also get psychotherapy for your emotional baggage. Oo. So, Nel, sana ay ma-resolve mo ito at kung kailangan mo talaga yung operasyon na yan, nako, maganda, kausapan mo yung doktor, ano, or maghanap ka ng doktor na babagay sa'yo na ma-assure ka, di ba? Hindi lang isang doktor, di ba? Para iba-iba. Tapos finally, pipili ka ng surgeon, at least may alam. Oo, tama. Iba yung may alam pagka magpapagawa ng isang kami nga man. Ako nga po, 'di ba, 3 na yung anak ko. Bawat panganganak parang ang feeling mo mamamatay ako eh. 'Di ba parang ganun yung feeling eh. Oo. So, na-survive ko naman po, Miss Nel or Mr. Nel, ano. So, I'm sure magiging okay po kayo. Meron po ditong mga reaksyon tungkol sa ating usapan kung paano natin mapapanatiling positibo ang ating mga utak sa gitna ng mga negatibong nangyayari sa ating paligid. Ito si Nona Damian, sabi niya, yes, affected din ako sa nangyayari sa leadership sa bansa at sa mga kalamidad. Slowly raw, nagpaparamdam na si Papa Lord God na sana'y matauhan na ang mga masasamang, mga corrupt na mga peoples. God is watching. Ayan. Totoo yan. Ako, sana nga po may konsyensya sila. Sana. Kasi yung iba wala eh. Sana. Pero siguro, magdasal pa, konting dasal pa mga kababayan. Ito. Hello and good morning po kay Miss Estrella Garcia, kina Tita Maria Dulce Orate, kina Lady Ems, at Tiger Lily, at syempre ito si Ben Francis Francis. Si Fernando Luis de la Rama, sabi niya, mas nakaka-stress kung ang galit ay namamayani sa atin ay hindi raw kayang solusyonan. Binabati din natin si Dr. Poch Morales. Hello and good morning. Sabi niya, ang taimtim na pagdarasal, yan ang totoong therapy, both isip at damdamin. Actually, totoo rin yun. Pag ikaw ay pumasok sa simbahan, punta ka sa Blessed Sacrament, di ba? Yung feeling na you're at peace. Maganda rin po yung paraan para tayo ay kahit papano, di ba? Maging positibo, may good vibes ba? Di ba? Yes. Alright. Okay. Sige po, kay Doc. Doc, maraming salamat, Dr. Randy. Bilang panghuli na lang po, yun na lang, let's end on a positive note. Opo. What can you tell our kababayans po para po ay good vibes naman po tayo kahit papano? Okay. So, proven naman na very resilient ang mga Pinoy. Meron tayong powers of bayanihan and dapat gamitin natin to help others. Okay? It's one thing to help ourselves, pero isang paraan really to help ourselves is really to help others. Okay? Sabi ko nga, being proactive is already therapeutic. So gawin natin ang kaya natin. Huwag tayong umasa lang sa gobyerno dahil meron rin tayong mga superpowers para tumulong sa iba.
Yan, yes. Thank Meron you. po tayo lahat kakayahan. Sa ating maliit na paraan, kung wala kang pera, baka may oras ka, 'di ba? Na kausapin ng isang kaibigan na nangangailangan, ng isang tao na kailangan ka, 'di ba? Or magturo ka 'di ba iba yung may mga reading classes tinuturuan nila, nagvo-volunteer. Pwede po kayo mag-volunteer, 'di ba? Sa mga organisasyon. So maraming salamat Dr. Randy Del Llosa, ang ating psychiatrist, psychologist. Thank you for your service, Doc. Thank you. Thank you, Doc. You're welcome. Thank you very much for inviting me.